Yo, what up guys? Panibagong episode tayo ng ating barber tutorial. And today in this video guys, gugupit tayo ng mid-fade comb over. Tapos ang unang guard na ginamit ko ay number 4 guard halfway lever. Paikot yan guys. So kaya tayo gumagamit ng number 4 para sa gradual. Yan yung upper part ng ating base. So para maporma natin ng eksakto at perfect na gradual, kailangan natin muna gumamit ng number 4. At ang susunod na guard na gagamitin natin ay 1.5 guard halfway lever. Paikot din ulit yan. Kunti pa. Ang pinaka main reason kung bakit nagpapalit tayo ng guards para makapag-create tayo ng magandang transition at para sa smooth na blending. Yun yung dahilan kung bakit nagpapalit tayo ng guards. At ngayon gagamit na tayo ng trimmer para sa ating bald area. Yan yung first guideline natin. Kailangan talagang proper yung ginagawa natin guys para masundan ninyo. Yun, ibabald out na natin yun, yung ginawa nating guidelines. Kailangan sagad na sagad yan kasi kumbaga sa fade kasi, hindi mo matatawag na fade yan kung walang ganyan kanipes. Dapat dun sa pinakailalim ng ating blending ay zero talaga or skin. Kaya kailangan sa fade, kailangan natin dumaan sa ganitong proseso. At yan, ibabald out na talaga natin ang gusto para maging skin. At gagamit na tayo ng clipper para sa ating pangalawang guideline. So, zero fall open lever yan. Gumawa tayo ng half inch dyan. At number 1 guard fall open lever, 1 inch naman. Isa't kalahati parang teenager pa nga lang. No? Gagawa lang din ng tao. Zero fall close lever para smooth muna, hindi mo na buburahin yung guidelines kasi hindi pa yan mabubura eh. Sama? At gamit ng 0.5 guard fall close, paburahin na natin yung May guidelines. nagbabantay na din. Yung kanto. Yan, tapos pagbalik ng i-adjust natin ang halfway para sa magandang transition. So every time na mag-adjust tayo, kumbaga pataas din, kumbaga para sa blending at para mas maging maganda yung transition. Tapos buburahin na natin yung kanto dyan sa may pinakaibaba para final na natin mabuo yung ating blending. Yan, tapos i-adjust natin halfway Meron akong ginugupitan. para sa magandang transition at nakita nyo naman yung result. Ganyan lang yung proseso, paulit-ulit lang natin ginagawa yan. Siyempre hindi na natin pinakita yung likod at saka sa kabila dahil tatagal tayo kumbaga. At clipper over comb tayo guys para sa magandang transition at para sa sunod-sunod na proseso. Kailangan natin tanggalin yung mga nakausli para mas maganda pa yung gupit natin. Tapos gumawa tayo dito ng line up. Hindi masyadong mataas yung line up natin guys. Especially sa mga medyo nataas ng hairline. Kailangan kung gagawa man tayo ng line up, kailangan saktong-sakto lang. Tapos yung angle dyan ng nilagay kong line up ay 90 degree ulit. Tapos magsusimula na tayong magbawas sa taas. Inuna ko muna dito sa front niya. Binawasan ko lang ng paganyan at pagay-on at pagay-an ng pagay-on. Ganyan lang. Tapos sa likod, kailangan proper ulit yung pagbawas. Kumuha tayo dyan ng half inch. Tapos pinantay lang natin. 90 degree yan, kumbaga. Kinuha lang natin yung guidelines sa may ibaba. Tapos straight lang yung pag-cut natin dyan. 90 degree din yan. Para square type yung kalalabasan ng ating gupit. Yun kasi yung magandang proseso. Ayan, isa-section na natin yung pinakatuktok. Nag-iwan tayo dyan ng 1 inch sa may gitna. Kasi yan yung unang guidelines na gagawin natin para sa magandang section, kumbaga, para mas maganda yung putol at pantay-pantay. Yan. Kagaya lang din ang ginagawa ko. Yan, ganyan lang din pa ulit-ulit. Kumbaga, puputulan na natin dyan sa taas. So, naka-texture na rin yan kasi point cutting technique ang ginagawa ko. Every time na kukuha tayo ng section, ano lang din yan, 1 inch.
Kagaya ng ginagawa ko. Ganyan lang yan. Kumbaga, ang pagkaputol dyan sa taas ay parang naka-square yan. Pantay na pantay talaga yan. Although, naka-point cutting tayo para automatic na siya naka-texture kahit na hindi mo na siya gagamitan ng thinning scissor kagaya ng ginagawa ko. Point cutting technique yan. At yun, i-blower na natin guys. Para sa ating grooming, syempre, kailangan i-blower nyo muna bago nyo lagyan ng pomade para mas ma-set in mo ng maayos at para sa magandang grooming, kailangan nasa proper pa rin yung pag-aayos. At yan, lagyan ko na rin ng pomade at sinuklay ko na ng ito na po yung result. Nakita nyo naman yung gupit natin guys. So, effective yung ating mga proseso. Mag-comment lang kayo dyan sa inyong mga request at gusto nyo pang matututunan. Let's go!